Sa pagbaba nga ni Coach Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas ay marami na ngang lumalabas na mga pangalan na posibleng pumalit sa kanya bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Dahil alam naman nating lahat na gusto na nga ng mga Gilas fans ng bagong head coach at gayon na rin ng bagong sistema. Kaya naman eto nga yung mga listahan ng mga posibleng pumalit kay Coach Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Nauuna nga sa listahan ng mga posibleng pumalit kay Coach Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Unahin na nga natin itong si Coach Tim Cone na alam naman natin na eksperyensado na sa Gilas Pilipinas at sa international competition. Ngunit ay na rin mismo dito kay Coach Tim Cone. Ang sabi niya nga, if Coach Chot goes, I go. Ayaw ngang ipilit ni Coach Tim Cone ang sarili niya na bagong head coach ng Gilas Pilipinas, bagkus sinasabi niya nga na ang the best pa rin daw na head coach ng Gilas Pilipinas ay si Coach Chot Reyes. Pwede naman na siya ang head coach tapos assistant coach si Coach Chot Reyes kung ayaw niya talagang umalis sa pwesto itong si Coach Chot. At ang pangalawa nga sa listahan ay itong si Coach Jong Oy Chico na alam naman natin na eksperyensado na talaga sa Gilas Pilipinas, kaya naman karapat dapat siya bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Ang pangatlo naman sa listahan ay itong si Coach Jojo Lastimosa na alam naman natin na head coach ng Talk and Text. Magagamit niya nga ang kanyang learning experience na galing na rin mismo kay Coach Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Ang pang-apat naman ay itong si Coach Norman Black na alam naman nating dating import ng PBA at marami na nga itong karanasan sa laro ng basketball, kaya naman fit din siya bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Ngunit marami din ang nagsasabi na kung hindi na pwede yung tatay, edi yung anak. Kaya naman marami din ang nagsasuggest na ito ang si Coach Jos Reyes na ang papalit sa kanyang ama. Ngunit majority pa rin ng mga Gilas fans ay bet yung mga European coach na kagaya na lamang ni Coach Tab Baldwin, Coach Nenad at itong si Coach Raiko Toroman. Well, bandang huli ay SBP pa rin ang magsasabi kung sino nga ba ang fit na head coach ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon kasi ay nalalapit na ang Asian Games. Almost 20 days na lang Asian Games na, tapos wala pang ang head coach ng Gilas Pilipinas, kaya naman kailangan nang kumuha ng bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Ang bad news naman, yung mga players na naglalaro sa Japan B-League, sa Korean National Basketball League ay hindi nga po pwede sa Asian Games. Gaya na lamang ni Kai Soto, Renz Abando, Dwight Ramos, AJ Edo na maglalaro na nga sa KBL at gayon na rin sa Japan B-League. Kaya naman malaking problema nga yan sa Gilas Pilipinas kung sino ang ipapalit sa kanila. Ang good news naman sa Gilas Pilipinas, kahit nga natapos ang kampanya natin sa FIBA World Cup na may isang panalo lamang at 4 na talo, ay maganda pa rin ang naging performance ng Gilas Pilipinas. At sa FIBA ranking ay tumaas nga ang ating rank. Nag-rank 24 na nga ang Gilas Pilipinas sa 32 na sumali sa FIBA World Cup dahil ayon nga sa mga report, meron nga tayong 1-4 record at sa Group M, pangalawa nga tayo sa South Sudan. Kaya naman umakyat nga ang rank ng Gilas Pilipinas sa rank 24 at pasok tayo sa Paris Olympics 2024 Olympics Qualifying Tournament. At ang isa pa ngang good news, ito ngang si Jordan Clarkson ay hindi pa nga nagre-retiro sa paglalaro ng basketball sa Gilas Pilipinas. Meron ngang sinabi itong si Jordan Clarkson na ikatutuwa ng lahat. Ang sabi niya nga ay hindi pa ito ang huli niyang paglalaro sa Gilas Pilipinas at kayang-kaya niya pa raw maglaro para sa Gilas Pilipinas para sa bayan. Nagbigay din ng komento itong si Jordan Clarkson sa pagre-retiro nga ni Coach Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas, kaya naman pakinggan natin ang kanyang sinabi. Man, I could just start off with one word, just respect. Like you said, he didn't apply for this job. He didn't do that. He got chosen, and you know, he's put everything on the line. Like you said, for his family, for the country as well. You know, he's done a good job of rallying all of us in the short times that we've been together. You know, trying to get stuff in and you know, as quick as possible. So I got super respect for him. I've been talking to him since I've been, you know, young. We've been waiting for the opportunity to, you know, get together and,
playing games and do this for a while. So all I got is respect for him, and I tip my hat off to him if that's his decision at the end of the day. But it's all love.